at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Ayan po mga babae, ito po ang inyong lingkod, Ronnie Akal. Parang hindi ko naririnig sa speaker yung ano ko. Anyway, hindi na mahalaga yan. Importante, ang feeling ko talaga ako'y naririnig na sa impawid ngayon. Kaya ako po yung nagpapasalamat siyempre sa araw ng Sabado, instead na tayo po ay may normally ang ating Sabado ay pong ginagawa natin. Pero this time, ang ating Sabado ay talagang nakalaan po sa inyo mga kababayan at mga kapatid dahil po tayo nagpo-programa sa Arangkada Kapatiran, public service. And at the same time, ang patuloy pa rin po natin ginagawa mga kababayan ay ito pong paglilingkod natin sa ating mga kababayan, humingi ng tulong. Katulad nga, meron po kami report na ipapakita, paparinig sa inyo. At siyempre, ikikwento yung mga nilakad namin ni Ray Dignos. At siyempre, mamaya rin po ng konti, magigiyas po natin ang isa pong taong may kaalaman sa salita ng Diyos para sa ganun mapag-usapan natin ang ginagawa po ng Arangkada na serbisyo. Ano bang serbisyo? Saan po nanggagaling ito? Kaya't papaliwanag po niya at tutulong po siya at magpapalitan kami sa loob po ng 10 minuto yon. And then after that, yung pong issue na po ng mga public service ng Arangkada Kapatiran. Pero bago natin, play po natin ang isang magandang video ng ating sis sa SRB. Hintay lamang po. Yan, habang inaantay po natin baka gusto mong kumanta Ray. Wala pa akong maayos na busin. Nung araw madalas tayo kumanta sa mga ayan ang video. Good morning everyone. This is Jackie Aquino of Albacete Chapter San Pablo City. Again, I'm inviting you to all to watch and subscribe our own radio, ang Radyo Arangkada DWPL 12.2, hosted by Brad Ronaldo Akal. Ayan po. On behalf of Arangkada Radio, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa pagtangkilik at pagsuporta sa ating sariling radyo. Sa lahat ng mga katropa ko at sa mga kamesis at mga kasama ko sa Balawayan. Thank you so much po sa inyong lahat. At syempre yung last na nag-invite kay Daddy Virgo Alponis ng Multi-Asian. Thank you po sa iyo, Daddy. At sa lahat po ng nandyan sa Multi-Asian, nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagsuporta. Ayun po, muli po ako lumalapit sa inyo. Please support our own radio, ang Radyo Arangkada DWL 12.2 po. Marami kayong matututunan dito, hindi lang usapang kapatiran, kundi mas marami kayong matututunan dito. At kung meron po kayong reklamo, andyan ang DWBL 12.2, pwede nyo po itulog sa kanila at matutulungan po namin kayo ng Radyo Arangkada. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy natin suportahan ng DWBL Radyo Arangkada 12.2, hosted by Brad Ronaldo Akal, at sa lahat ng mga nakikinig po at sumusuporta sa Radyo Arangkada, maraming salamat po sa inyong lahat. At gusto ko po magpasalamat syempre sa taas, parating nandyan sila sa atin, nandiyan siya sa atin para i-guide din po tayo. Ayan po. Again po, maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po natin suportahan ang ating sariling radyo. At bago ko po makalimutan po please support ang National Convention po sa darating na Mayo 2 hanggang 5 po. Sana po suportahan natin ang National Convention po. Ayan, May 2 until 5 at Albay. At syempre, papaalam na po ako sa inyo.
Please support our own radio, ang Radyo Arangkada DWBL 1242, hosted by Brad Ronaldo Akal, at syempre produced by Brad Jojo Kiabot at kila Sis Emre at Hana Ray po. At kakala kang Brad Ching. At saka syempre, thank you sa iyo, Ate Rose, parati ka nandyan. Yun po, at syempre, sa lahat ng chapter na nakikinig at nakikita ko sa mga Ataga Alpha Zeta, Alpha Sigma, kina Brad Arnie Lasso, kina Brad Hill, Valdez po, yan po, thank you po. Hindi ko na po kayo babanggitin kasi sobrang andami po. Ayan po, Delta Psi, ayan, kina Brad Ato at kina Brad Hill, Alpha Sigma, Alpha Zeta po, at sa lahat. Bukas po, aantayin ko kung sino manonood at isa-shoutout po natin po sa shout natin. At syempre sa mga magsiservice po, good luck sa inyo mga kapatid ko. At sa mga 37 charted po, ini-invite po kayo na mag-subscribe at syempre supportahan niyo rin po ang Radyo Arangkada at sa ating mga founder. Thank you po sa inyo. Kung hindi dahil sa mga founder, wala po kami dito. Thank you po sa inyong lahat at God bless. Okay. Okay, maraming salamat sa iyo, sis. Sis Ja. At salamat. Alam ko, yan ang inaabangan nyo sa umpisa ng ating programa dahil siyempre umabot na ito ng 2,700. Isa sa pinakamataas na radio program dito po sa DWBL. Siguro dahil dyan kay sis. Pero kahit akong nakikita ninyo, pagtyagaan nyo po ako kahit hindi nyo nakikita si sis Ja. Well, anyway, bago ang lahat, siyempre nakikita ko ngayon dito si Brad Nestor Pimentel, yung pangalan niya, nag-appear dito. Ito ay ka-chapter ko to sa Epsilon, sa UA Recto. Salamat Brad Nestor at ikaw ay patuloy nakikinig sa Arangkada at nanonood sa YouTube na rin at sa Facebook Live. At siyempre, ang importanteng gusto ko rin batiin talaga, hindi pwedeng matapos ang programa na hindi natin binabati ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon. Walang iba si Press Norman Lasate. Belated happy birthday sa iyo, Press Norman. At syempre, sa mga susunod na episode ng ating programa, maaaring mapanood ninyo ang ating presidente ng SRB. Walang iba kundi si Press Aye dahil nga sa in-invite natin siya para bigyan ng daan yung pong gagawing convention sa May 2 to 5 dyan po sa Albay. At syempre at ang presidente po ng Albay Council at ating po mapapakinggan para bigyan nila ng paglalarawan kung ano bang nangyayari doon po sa convention natin sa May. Atin ako mismo dyan sa Bicol at magkasama po tayo ng mga ibang brad at sis at kahit yung mga kamag-anak ko na nandyan po sa Albay nakatira ngayon. Okay, bigyan po natin ng daan na rin syempre ang sinasabi ko na pag-usapan natin. Bakit importante yung serbisyo? Yan po si Pastor Oliver. Pastor Oliver, pasok na po. Okay, Pastor? Good afternoon po sa lahat. Okay, ayaw mong pakita. Okay. Good afternoon po. Ayan. Sayang naman yung gwapo mong yan pag hindi nakita. Okay, Pastor, na-proceed na tayo sa pinaka-topic natin. So, anong pwede mong sabihin dahil ang ginagawa ng Arangkada ay pagbibigay ng serbisyo publiko? Bakit mahalaga ang serbisyo na ginagawa dito sa ating mundo? Yan ba ay merong basis sa salita ng Diyos o talagang pauso lang ng tao yan talagang magkaroon ng serbisyo? Anong pwede mong sabihin at dagdag sa usapin ito? So, muli po, good afternoon po sa lahat. So, sa tanong po about po sa serbisyo sa pamamagitan po ng pag-ibig, meron po niyan biblical passage na mababasa po tayo. So, nakabase po tayo biblically. So, sabi sa Galatians chapter 5, verse 13 to 14, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang iyong kalayaan upang magbigay ng kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay magkagalingkuran kayo. So, ibig sabihin po rito, yung service through love, napakahalaga po yan eh. So, nagsiservisyo po tayo dahil po sa pagmamahal. So, ginagawa po natin yung pagsiservisyo, hindi dahil gusto po nating makakuha po ng kapalit. Kumbaga, ginagawa mo po yun, hindi ka umaasa na meron po yun kapalit, kundi nagsiservisyo po tayo sa tao
Opo, nagsiservisyo po tayo sa tao, tumutulong tayo sa tao dahil ito po ay nagsisimula sa pagmamahal po, gaya ng ating Panginoon. Okay, kasi yung alam ko no, sa konting pag-aaral ko nung araw ng Galatians na yan, sinabi kasi niya ni Apostle Pablo or Apostle Paul sa mga Galatians, kasi nag-aaway yung mga Galatians noon di ba? Parang may confrontation Yung isa, sabi nila, ay may kailangan naman tayo save na tayo, namatay si Kristo sa atin. So pwede na natin, kung save tayo, pwede na natin gawin para bang may license. Iisip nila meron na sila license para gumawa ng kasalanan. Yung isa namang grupo, kaya nga nagkakaroon ng pagtutunggali sa church na yon. Sabi ng isa, ay hindi pwede dahil hindi pwedeng abusuhin yung gift ng yung pagkamatay niya dahil namatay siya para sa atin. Hindi na nangangahulugan save na tayo, pwede nang save na tayo sa lahat ng bagay, pwede na tayong gumawa ng kasalanan. Parang ganoon. Anyway, ang point ni Apostle doon sa mga parang nakatali doon sa legalism, yung legalistic masyado. Yung bang kailangan gumawa tayo dahil itong inuutos para maligtas tayo. Ang sinasabi ni Paul, hindi niyo na kailangan yan sapagkat meron na kayong kalayaan, di ba? Kaya nga diyan sabi niya sa Galatians, meron na kayong kalayaan. Pero yung kalayaan na yon, hindi nangangahulugan gagamitin niyo sa mga bagay na hindi tama. On the other hand, doon naman sa isa namang panig, yung sinasabi din nun para sabihin na, hindi, talagang free na kaming gumawa ng mga bagay na aming, yung gusto nilang gawin. So in other words, ang pagpapatunay na ito na ang sa pagsiservisyo natin, ang isang bagay na talagang mahalaga, sabi sa Galatians, ikaw ay nagsiservisyo dahil sa pag-ibig. Kaya nga ito mga kapatid sa SRB, tayo gumagawa ng service, dapat ang pangunahing layunin natin talaga because mahal natin ang ating kapwa. Di ba, Pastor, ganun yun? Dapat mahal mo ang kapwa. Tama po. Dapat yung pagtulong po natin is nandun po yung pagmamahal. Kasi kung tumutulong po tayo dahil ito po yung gusto lang po natin, pero wala naman pong kaakibat na pagmamahal. Kumbaga, nag-uumpisa ka lang tumulong, pero kagaya po ng programa ng Arangkada Kapatiran, kagaya nga po ng sinabi po ni Tito Ronnie po, nung mga nakaraan po na tubing nanonood po ako, yung mga nagrereklamo patungkol po sa barangay affairs po, hindi lamang po kagaya ng ibang programa na hindi na po tayo magme-mention. Ginagawa po yung galit, yung galit, sisigawan yung kausap. Kumbaga po, nandun po tayo sa proseso Dahil yun po yung way ng Panginoon. Kailangan po laging nakaproseso po. Hindi lamang po sisimulan kung hindi ang importante po kung paano po natin tatapusin yung pagtulong po. Yun ang tunay na public service. Tunay dahil nasa puso sapagkat yung pagmamahal ng Arangkada Kapatiran sa ating mga kapwa, yun sana ang ma-instill sa amin din. Kahit na mismo sa amin, sana ganun lagi ang mangyari sa amin, ang aming pagtulong. Katulad nga yung katabi ko ngayon, Pastor, si Ray Dignos, mamaya pag-usapan namin, noong nakarang araw, talagang lumakad kami. Ngayon, talagang in-actionan kagad. Nakita niya yung mga tanggapan dyan sa City Hall ng Quezon, talagang tumulong para sa ating mga babayan dyan sa kanilang lugar. Mamaya papaliwanag niya. Pero anyway, sa iyong palagay, siguro wag na natin sa mga susunod na araw o episode na lang yung mga negatibo sa pag-serve kasi yung gumagawa ng serbisyo yung iba dahil ang talaga pinaka-purpose nila magkaroon ng siyempre yung pupurihin, di ba? Yung katanyagan, ibang purpose. Pero yung ang sinasabi ni Paul, hindi ko kayo magseserbisyo, talaga ang dapat panganuin pag-ibig. Dahil malaya kayo, pwede niyong gawin lahat, pero ang kalayaan niyo yan, gamitin niyo sa paglilingkod. Parang ganun, di ba, Pastor? Gamitin ang kalayaan natin sa mundong ito. Kasi lahat pwede natin gawin di ba? Pero yung kalayaan na yun, gamitin natin sa paglilingkod. Ayan SRB, napapakinggan niyo yan Sige lang, Pastor. So yun nga po, tama nga po yung nabanggit niyo po na yung pagtulong po dapat ginagawa po natin, yung paglilingkod po ginagawa po lagi natin ng meron pong pagmamahal. So ngayon po makikita naman po natin na marami mong programa sa radyo or maging sa YouTube or yung mga sinasabi po nilang na mga influencer po na tumutulong sila pero biblically speaking, kung titignan po natin, sabi sa Biblia, na kung tumutulong ka, dapat hindi mo na ipinapakita Kasi yun ang pinagpapala ng Panginoon. Pero sometimes po, lalo na po sa mga
modern times po ngayon, sometimes po kasi yung pagtulong inaano po nila eh. Kumbaga sinisensationalize po nila para lamang po kumita, maging Tama. viral, kumita. So nawawala na po yung pagtulong eh kasi nga inuuna po nila kung kikita ba to, inuuna ba nila malaki ba yung maibabalik nito sa akin. Pero kung tutulong po tayo, kagaya po ng programa ng Arangkada Kapatiran, kagaya nga po ng sinasabi ni Tito na ang pagtulong lagi kung may kaakibat na pagmamahal, ginagawa mo yon dahil gusto mo pong mabigyan ng solusyon yung problema po. Oo, tama. Hindi ka tulad ng ibang programa, hindi na yung pagmamahal eh. Pagmamahal sa pera eh. Di ba? Tama Para po. mag-viral yung programa nila. Kaya minsan eh, talagang ipapahiya pa nila yung babae. Eh, paano naman yung dignidad ng babae, di ba? May mga Tama anak po. yan. Masyado ng bababoy ng babae yan. Tapos, pagtapos, iiwanan niya na yung episode na yon. Kahit na humingi ng tulong yung babae yun sa mga susunod, hindi na, tapos ka na. Kumbaga, di ba, na-content na kita sa programa ko, hindi na kita kailangan. Ibang issue naman. Kasi nga, kaya nga itong programa ito, nakabangga ko yan eh. Yung araw eh, pinasara niya ang isang eskwelahan sa Dasmariñas. Dahil may tinutulungan ko ang ating kaibigan, presidente ng school na yon. Ngayon, ang dami natutulungan ng mga taga Dasmariñas na mga estudyante na nag-abroad na. Pero ngayon, pinasara niyan. Sabi niyang mayor ng Dasmariñas, talaga na hinarap ako ni Barsaga. Sabi niya, paano dinidiscuss yan ni yung announcer na yun eh. Sir, sabi ko, Mayor, paano naman yung mga estudyante na tinutulungan? Kung hihinto yan, paano naman sila? Kawawa naman, siyempre, nagbayad yan. Yung future nila nga, hihinto mo. Sabi niya, hindi, pinag-uusapan na yun sa programa yan eh. Yun ang nakakalungkot. Yung programa yun, wala man lang simpatiya, basta kanya sikat lang siya. After nan, siguro yung ibang gustong humingi ng tulong sa kanya, hindi nila pinag-usapan yung tungkol sa mga eskwelahan. Kasi nga, na-discuss niya na yung eskwelahan eh. Ibang issue naman. Issue naman ng mag-asawa na bababuhin niya. Kaya nakakalungkot. Sana ang mga programa sa radyo, hindi ganon. Tunay ang pagtulong sa ating mga kababayan. Talaga nasa puso, hindi para sumikat ka at mag-number 1 ka sa YouTube o ano pa man. Ayoko, naging emotional ako. Kasi Tama nga po 'yon sa mga nabanggit na marami po ngayon talaga, lalong-lalo na po nasa na po tayo modern times, technology-wise po. Pero nami-misinterpret po ng marami na yung pagtulong, okay lang naman na kumbaga i-content ka nitong mga sikat na vlogger or sikat na columnista or na mga broadcaster, pero hindi po nila nakikita na kagaya nga po ng sinabi ni Tito Ronnie na yung pinaka-importante yung dignidad ng tao eh. Pag nawala yan, yung dignidad ng tao, pag nawala sa'yo yan, mahirap nang ibalik eh. Kumbaga po, sinira mo yan, hindi mo na may ayos yan. Oo, tama po. Kasi considering na ang dami nakikinig, nanonood sa programa mo, tapos sisirain mo yung basta-basta ng dignidad ng babae, lalo na ang ating mga kapwa na mga kababayan na mga babae. Kawawa naman. Siyempre may mga anak yan. Taglay ng mga anak nila yan hanggang sa paglaki nila. Kaya minsan yung mag-asawa, wag na kayong dumulog sa problema niya sa mga radio program. Please, wag. Naawa ako sa mga ganyan sitwasyon. Tama nga po yun eh. Kasi nga, kagaya nga po ng sinabi ko po, pagka na-content ka na po ng mga taong ito, kumbaga kahit na lumampas na po yung mga taon, nandyan pa rin po yan eh, hanggang hindi inaalis eh. So yung mga anak mo, yung mga magiging apo mo, sa mga susunod na henerasyon, pwedeng maging negatibo yung epekto sa kanila, lalong-lalo na kung yung pagkakakontent nila is nakakasama, hindi nakakabuti po. Kaya nga, ewan ko lang kung talagang tunay na may malasakit yung taong to sa ating mga kababayan. Anyway, Pastor, sana hindi ito ang huli sapagkat may i-discuss pa namin dito si Ray sa programa. Mga pagkauton, from time to time, hingang kita ng mga biblical passages para sa ganun, syempre, eksperto ka dyan, nag-aaral ka sa seminary, at the same time, pastor ka ng isang church. Sabi mo na rin yung church mo kung gusto mo sabihin para may okay po. Salamatin sa Dasmariñas. So, ina-offer po namin, pinopromote lang po namin yung aming church dito po sa Dasmariñas City, sa Cavite. The Adonai Word of Light International Christian Church. So, we are a Bible-believing church na ini-spread po namin yung gospel, hindi lamang po sa lugar ng Cavite, kung hindi sa mga lugar pa po na mararating ng aming online. So kung gusto niyo po kaming mapanood through our online ministry,
i-search nyo lamang po sa amin sa search engine yung The Adonai Word of Light International Christian Church po. Pakiulit, Adonai. Adonai Word of Light International Christian Church. Ayan, kaya pwede niyong panoorin yan through ano na rin, yung Opo. siyempre, panoorin ngayon yung pwede niyong panoorin sa live streaming. Okay. Anyway, maraming salamat, Pastor. At ngayon po ay narito na tayo, siyempre, ang magiting na broadcaster din po ito na nagkataon na ngayon busy na sa kanyang ginagawang pagtulong diyan sa kanilang lugar. Kaya siya na magpapaliwanag kung ano man yun. Take it away, sabi nga ni Jockey Rino. Okay, magandang hapon po sa ating mga giliw po natin tagapagpakinig at mga giliw po natin tagapagsubaybay dito po sa ating registration ng DWBL. Radio News po, magbibigay lang po ng ilang mga nararapat na dapat pag-aralan din ng ating komunidad at ang ating mga namamahala sa ating lalo na sa ating mga LGU, ground to the level of barangay. Dahil minsan, lalong-lalo na ngayon sa may mga bagong nanalo na mga barangay, no? Bagong naglilingkod sa kanilang mga tungkulin, siguro hindi nila nakikita ang mga alin doon ang medyo tama na dapat susundin ng mga alituntunin kasi diyan po may kwento ko kasamang Rooney. Diyan po sa may barangay Masambong, Quezon City. Mayroon po tayong tinatalakay diyan nung nakaraan lang na hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapansin ni Barangay Kapitan Rocky Alpa na yung ating lugar dyan na nagkaroon na ng bad record dahil sa market inspection section ng Market Development and Administrator Department, IMDAD. Okay. Yan ay napatunayan na po na sila po ay tinatawag na the vendors are utilizing portions of the road, sidewalks, and easement, and the vending activities which obstructs the pedestrians. Bago ba yan? Yun ang mga, kung kaya mong linawin sa pagbasa dyan. Sige, ito ay, hindi, May 16 pa to 2023. Pero na-clearing na yun, may notice of clearing na, linis na. Okay. So, hindi, ganito, para magkaroon ng, siyempre, yung illustration, para nagkaroon ng paglalarawan, para sa madaling maintindihan ng ating mga kababayan at mga nanonood, nakikinig sa radyo. Tayo'y dumulog sa MDAD, di ba? Sa Market tama. Development. Diyan po sa City Hall. At yun na nga, dinulog natin. Dahil nga, sinasabi kasi doon ng barangay captain o kapitana kung babae man yan, dahil nga parang siya naglireklamo para sa iyo na yung makeshift tent na ginawa mo na nasa lugar naman, pwede mo ipakita yan sa screen. Katulad nito. Yan sa screen. Yan sa screen. Pakilapit mo lang na yan, katulad niyan. Nilinis natin ang mga gilid para hindi sagabal sa pedestrian. Malinaw na malinaw. Pero yung aming pinaghaharang sa tabi para yung mga debris o anumang mga bagay-bagay hindi pumapasok pumagitna sa kali, kaya malinis. Pero sinita po kami ng barangay. Bagamat itong nakaraan dahil sa sinita po yan ng mga taga-IMDAD. Malinis na po yan. Pero ang nangyari po ngayon nung matapos na nilinis ng IMDAD yan, ito na po ang naging nangyari. Nilagyan naman po nilang ng panibagong vendors. At mayroon pang gwardiya na barangay tanod. Okay, nakikita. Tingnan mo naman natin kung ano ba talaga tayo diyan sa lugar na yan. Proteksyonan ba natin ang mga illegal na gawain o ayusin natin para hindi magmumukhang tama sa paningin ng ating kabataan. Dahil ang nangyayari kasi, may kasabihan na kasamang ron ang mga bata kapag nakita lagi
nagmumukha na tama ang ginagawa ng mga kahit mga mali. Malinaw na dapat po linisin yan. Kaya Tama. nanawagan po kami kay Chairman Rocky Alpa ng Masambong, Barangay Masambong, Quezon City, na yan ay evicted na po dahil sa mga malangsang isda at nagbabasa ang Okay. sahig. Lumalabas, Oo. lumalabas, Ray. Nung inireklamo yan ng mga taga dyan sa lugar mo, pinaalis na yan. Oh, naalis na po yan. Oo. Yun, nakita natin Parang, na yun. pero ngayon, nung umupo si ma'am, parang bumalik Oo, ulit. pero sinabi natin na kailangan alisin yan. Aba, may bantay pa na barangay tanod. Okay, may bantay pa. Opo, may bantay pa Ibig na barangay sabihin, tanod. Bakit kinakailangan bantayan? Ay, Hindi, Hindi na- bakit nga? dahil siguro nagbubutaw yung mga nanghihingi ng butaw diyan si Nelson Brugada. Okay, Brugada. magkano bawat stall? Tag Bawat 50 10. Bawat 10, magkano? bawat stall tag 50. 50. Kaya- ayan, sinisenyo, Mm. sinisenyo sa akin nung isang Oo. kasama mo, hindi Aba- natin pangalanan. Nagbabay Ikaw mismo, witness ka, nagbabayad ng 50? O, hindi dapat yun. Mm. Huwag ka na magsalita, baka mabosesan ka. ngayon. So, malinaw na bakit natin ba proteksyonan ang mga mali. Evicted na nga eh. May Kaya notice of clearing na So nga. sa makatuwid, parang ang sitwasyon dito, nilinis na ng MDAD, yung Market Development and Administration Department ng City Hall o ng Lungsod Quezon. Pero ngayon, gagawa na naman sila ng muling paglilinis. Mahal din 'yan, 'di ba? Gasolina, manpower, 'di ba? Ganun. Imbis na sa ibang lugar sila na first time pa lang gumagawa ng kasalanan o pagkakamali. Ngayon uulitin lilinisin. Sana ma'am, barangay punong barangay, sana po wag nang payagan. Kayo na mismo maglinis niyan. Para na sa ganun. Kasi ang MDAD, alam ko, pupunta diyan para linisin. Kasi siyempre, gumagawa sila lang ng pag-aaral. At check naman kung yung lugar na yun talaga nakakaharang, di ba? Paano yan kung may sunog, ma'am? Hindi na makakapasok yung mga bumbero dahil nakaharang. Sir, lalaki, Rocky Alpha. Lalaki ba yan? Opo. Sorry, sir. Sige, patuloy lang. So, bali, yun ang ating inireklamo dyan na bakit pa natin tangkilikin yung maling gawain. Sa bagay, 2 taon lang naman ang eleksyon ngayon na kasama Ronnie dahil medyo utangan nga. Pero hindi yun. Oo. Mahaba rin yung, malaking perwisyo yan kung ang isang pinuno ay hindi maganda ginagawa. Ilang araw sa isang taon, di ba? 365 days. Ibig sabihin, tapos 2 taon, libong araw din yan. Kaya hindi biro, di ba? Bawat araw, malaking perwisyo ng gagawin yan. At sinasabi ko, just in case magkasunog, talaga hindi makapasok ang bumbero dahil nakaharang yung mga yan, di ba? Pero kasama rin, kung naalala mo na pumunta tayo doon sa IMDAD at doon nga natin na nakuha nga ang pangalan pag magsulat tayo tungkol sa complaint through Attorney Edmondo R. Bacatan, Officer in charge ng Hawkers Division, dahil nga wala itong mga Hawkers permit at wala ang IMDAD permit. Alam mo kasama rin, nung pumunta tayo nung nasabing araw na yon, pagkahapon kaagad, nagpuntahan kaagad ang mga taga-IMDAD doon. Oo. Kaya lang, mukhang nilapitan kaagad ni EXO at hindi pinaparinig sa ating mga ibang listener doon ang mga pinag-usapan nila. Medyo mukhang nagkamuro-muruhan kasi nanatili pa rin naman. Sana mabigyan din sana ng warning. Ang iniisip mo, Ray, sana, nung pumunta yung MDAD, action kagad, di ba? Katulad nito, mayroon talaga kaagad ng market inspection kung totoo ba. Yun, napapatunay na. Huwag na ipakita, hindi makikita. Oo. Hindi makikita sa screen yan. Yun Anyway, ang sinasabi lang natin, sana hindi naman, yung ating hinala, di ba, nagkaroon ng usapan yung dalawa, sana wag naman. Siguro, Ray, kaya naman hindi po na in-apply yung kanilang trabaho na talagang suyurin at gibayin yung mga makeshift tent na yon, baka gusto nilang pag-aralan ng gusto muna. Kaya wag naman sana yung hinala mo na hindi maganda, di ba? Kaya nga kasama Ronnie, tayo dapat sa susunod na pagkakataon dudulog tayo sa Security Exchange Commission dahil itong grupo na to ng
Ibig mga sabihin, vendors. pupunta tayo sa SEC. Oo. Kailangan maipa-cancel po natin ang kanilang SIC kasi ginagamitan nilang kasinungalingan dahil mayroon daw silang permanent vending site na legal. Ang totoo po, wala po talaga silang vending site na legal. Puro illegal, pero nabigyan po sila ng SIC. Ano yan? Anong ano yan? Anong SEC registered na organization yan? Yung kapwas, Pabasa nga kung meron Masambong kang association, ito hawak to. na. Ayan, sige, basahin natin. Sige lang, salita ka lang, Ray. Nagkaroon sila ng SIC na ginagamitan nilang pagsisinungaling dahil sinabi nila na mayroon daw silang permanent vending site na masasabi natin na illegal. So hindi yan permanent vending site, illegal pa rin yun na hindi dapat babigyan ng Security Exchange Commission dahil ito lang pinagmumulan ng katulad ng butaw-butaw na mga illegal kahit daanan ng kasada at nagpapasikip sa ating sasakyan na kung saan ay mayroon ng circular order na 085 sa ating DILG, patuloy pa rin ang ating lugar na ginagawa ng pagkakitaan sa pamagitan ng vendors ang nasabing kali upang magkaroon sila ng pagkakitaan tulad ng pagbibigay ng butaw. Itong presidente nga si Nelson Brugada at inuutusan niya itong si Marbil Itok nga taga-koleksyon ng tagsi 50 doon sa mga nag-i-stall. So lalong dumadami dyan at lumalala at nakita natin na sa mga batang dumadaan, lalo na sa mga estudyante, ang akala ng mga bata, tama na yan na makalanghap sila ng mga malangsa at magtalsikan ng mga kaliskis ng isda dahil nasa kalsada na po talaga mismo at nakikita natin sa picture na pinakita namin sa inyo na nagbabasa ang kalye sa wheat market na sinasabi na nandyan na yung mga katas ng isda, katas ng manok, baboy at okay, ganito, Ray. Itong Kapuas Dulo Talipapa Association ay sinasabi mo registered na sa SEC, di ba? Hindi naman porket registered ka sa SEC may license ka na gumawa ng illegal. Hindi license yan para gumawa. Yan, pwedeng idulog yan sa SEC, sa SEC. Para ipa-cancel ito kasi ginagamitan silang. Hindi kagad i-cancel. Kundi, syempre, questionin mo kung ganun bang gawain pwede ba yan, pinapahintulutan ba yan ng kanilang association dahil meron silang SEC registration na? Yun ang parang pinaka-issue dyan. Anyway, sige, dulog din tayo sa SEC. Since, kasamang ron since evicted na sila, automatic wala na dapat sila kasi na-issuehan na sila ng notice of clearing. Pero hindi naman na yung ganyang porque na-evicted sila yung kanilang association nawawalan din ng hindi. Tapos dapat kakaroon kasi ng hearing yan. Siyempre papakinggan din yung side mo at saka yung side nila. Tapos ngayon, bumalik na naman sila. Hindi lalong lumalabas na ginamit lang nila ang Security Exchange Commission para makagawa sila ng illegal at makapag-extortion sila sa mga nagbibigay ng stall. Sige, may point ka sa yung sa yung talagang gusto mangyari, Ray, at isa yan sa pupunta natin mga tanggapan. Ayan, malinaw dati na ang mga lugar na yan ay nilinis na ginigiba ng mga MDAD. Ngayon, ayan, tinayuan na naman muli. Ano ibig sabihin yan? Kaya tama. So, sige lang, may pinapakita. Ako na, pati basahin ko na kung ano yan. Baka may sikreto. Anong sabi? Walang document daw. Tsaka, syempre, kaya nga, walang titulo yung lupang pinagtatayuan nila. Di ba? Tama, may point ka. May point ka, sir. Buti na lang may kasama ka rito yung magaling din na legal expert ba to? Sabi walang title yung lupang yon. Walang titulo ng lupa. Yung lugar ng kanilang association. Siguro kasamang Ronnie, pag nagawa na natin ang ating script para sa report at sa complaint ng mga nasabing association diyan doon sa IMDAD, siguro yan naman siguro ang paggagastusan na i-eviction muli nila yan dahil talagang walang ibang pwedeng mangyari kundi i-evict uli sila o gibain uli sila, di ba? Dahil siyempre nakakaharang nga dyan sa kalsada. Bawal yan Kaya sabi ko, isa sa pupuntahan din natin, yung MMDA.
Kasi talagang trabaho ng MMDA din yan eh. Yung para magkaroon ng clearing, di ba? Yung clearing operation sa lugar na yan. Kasi nga, bawal yan eh. Hindi pwede yan. Siyempre, sabi ko nga, ang pinaka ano din yan eh, kapag nagkaroon ng sunog, hindi makapasok ang bombero. Mm. Okay. Isa pa ngayon. Sige. Isa Okay na naman. yan. Okay na yan. Okay na Topic tayo O, sa sige, topic sa na yan. isang topic na tayo ulit. So, dito naman tayo sa topic ng tinatawag retarding pan dyan Ayan, sa sige. Kaingin Bukid. So, DPWH yan. Oo, Pag sa retarded, DPWH. pag sinabing retarding, hindi ba retarded? Hindi. Hindi naman retarded, Okay, retarding sige. Oh, pan. retarding. Okay. Dati kasi- explain mo kasi technical masyado Oo. yan eh. Yung retarding, yung sa ibang Dati kasi- teka muna Ray, sa ibang mga kababayan natin, ano yan, retarding. Ako mismo, ang alam ko retarded. Oh, sige, kaya explain mo kung anong Yung- retarding. Retarding pan po, parang catch fishing nga gagawa ng hukay pagkatapos siya yung imbakan ng tubig. Pagkatapos na wala na yung malakas na ulan, siya yung hihigupin muli at itapon muli sa ilog. Okay, Yan. alam ko na. Sige. Pero sa kasaysayan ng nasabing lugar po yan, tabi po ng ilog po iyan. Okay. Kung huhukayin mo yan, lumalabas pa yung hukay na yan ay mas malalim pa sa ilog. Baka yung ilog na galing pa sa iba yung area, yun ang unang pumapasok yan. Pagdating ng baha, wala nang pakinabang dahil una pa pong napuno yan kaysa dating ibang mga baha. Kaya isipin nyo naman dyan mga taga DPWH kung anong klaseng idea ang mayroon dyan. Dahil gagawa lang naman kayo ng retarding pan. Bakit sa tabi ng ilog? Hindi pa gagawa kayo ng interceptor. hindi. Indirect na lang sa ilog. Hindi, bukod dyan, Ray, alam ko, ang inyong lugar talaga, bahain yan. Mm-mm. Below sea level yan. Alam ko below sea level yan. Kaya pag umulan ng malakas-malakas, talagang binaba at saka nga pumupunta ang tubig sa lugar nyo eh. Kaya hindi sapat yung magkaroon ng retarded. Retarding pan. Retarding pan, oo. Oo. Hindi pwede hindi kaya ng retarded pan yan, oo. Retarded. Hindi na patuloy lang. So, ang nangyari, isipin po natin, baka nagsasayang lang po tayo ng 1.4 billion dyan na Tama. naumpisan pa noong 2017 and until now, ewan ko kung nasaan ang 1.4 billion na 11% pa lang ang nagagawa sa kasalukuyan. Kaya Ray, hindi biro yan. Oh, Hindi okay. biro yung issue na yan. Tapos mangungutang tayo sa World Bank, panibagong utang naman na hindi malaman kung matutuloy ba ang project dahil paano makapasok ang baha? Tubig na yan eh. Tabing ilog yan eh. Pag hinukayan mo lalim, di yung tubig sa ilog, mga hulog doon sa lalim na yan. So pagdating ng tag-ulan, tagbaha, puno na yan ang nasabing lugar. So ang gagawin natin, kahit na dumadaan ng ilog, papasok sa retarding man, higupin para i-revolve mo, i-rotate mo lang para lumabas muli ang tubig. Napaka-aksayado naman siguro sa panahon yan at dagdag lang ng konsumo yan sa electric, tao, at saka diesel, kung ano pa man. So, bakit hindi pa tayo gumawa ng interceptor at palaliman po natin ang ilog para pag lumalim ang ilog, pwede pa natin lagyan ng barko Tama. para maging transportation. Yan ang gamitin natin anyway, tamang utak. Anyway, sige, dudulog din natin yan sa DPWH. Pero parang may issue dyan eh. Ito, nung kinento mo yan, ang nakita ko dyan, itama nyo kung mali ako, no? Ang lugar nyo ay District 1, di ba? District 6. District 6. 6 kayo. Oh. Pero ang lumalabas, ang District 1 ang Napasukan ng project. Oh. Paano yan? Anong dyan? Hindi ko Bakit yung lugar niyo District 6, and yet, ang may proyektong ng DPWH, yung District 1. Paano nangyari yan? Siyempre, iba yan. Dahil pinupondohan dyan, ang may hawak ng pondo dyan, yung District 1. Pero ang lugar, District 6. Paliwanag mo ganito yun eh. Iyan, hindi naman lumalabas ang General Appropriation Act, kundi yan dumaan sa plenary sa Kongreso. Pinag-usapan sa Kongreso yan. Dumadaan sa Definitely. So, siyempre, kung sinong congressman sa District 6, siya yung gumagawa ng mga panukala nga maglabas ng budget para sa project doon sa yung nasa kung district Nagkaroon ng size. appropriation dyan eh. In-appropriate yan para sa District 6, di ba? Ngayon, Pero ang gumagawa ng proyekto mismo, yung District 1 ng DPWH. ang natirika ng nasabing
project na pinamunuan ng Distrito 6, ang natirikan ng project sa area site ay District 1. Oo, posible na boundary. Ibig No, sabihin maraming boundary, oo. O kaya Pero nga. dapat kino-ordinate doon sa District 1 yan para Or possible kaya nakakalito para magturuan sila, di ba? magtuturuan eh. Hindi, tingin ko, hindi, totoo lang. Ngayon lang pumasok sa isip ko, no? Baka ginawa yan para lang sa ganon, pag may problema, magtuturuan sila. Lalo Di na ba? sa Para yung walang accountability yung isang district. Kaya yung mga district engineer dan, mga district engineer, mga DE, sana po ayusin yung issue na to. kasi malinaw yun pag audit niyan, natural ang i-audit yung Distrito 6. Ngayon, ewan ko kung maituro ba sa Distrito 6 na yan, project namin. Ituturo mo yan, hindi naman District 6 yan, District 1 yan. So, pag sinasabi, hinahanapan ng audit yung kabila, hindi nga project namin kahit nandito Kaya yan sa nga, District 1. nakikita ko yung Hindi rin amin yan kasi Distrito nakikita ko yan. nakikita ko So, rin yung implikasyon hindi ng nga sitwasyon namin na maintindihan kaya yan ang dahilan na hindi matapos-tapos at kinulang sa budget kasi maaring itulak sa kabila, ituro sa kabila kung sino may kasalanan. Yan ang ating pag-ingatan. Kaya Barangay Kapitan Alpa dyan sa Barangay Masambong, Quezon City. By the way, ano naman sinasabi Huwag na kayong magpapahukay dyan hanggat di makita ang tinatawag na yung title nila o rate of position nga pwede na silang magtrabaho dyan. Kasi ang rate of position po dyan, kapag hindi pa tinanggap ang bayad, dumulog ka sa korte para makakuha ka ng rate of position para makapagsimula ka ng trabaho. Okay, Ray, ganito. Para sa kaliwanagan, no, sa mga nanonood at mga nakikinig sa radyo, sa mga tuwid, ang DPWH dapat ayusin muna nila yung kanilang mga requirement, di ba? Correct. Yan, tama. May babayaran sila. Wala silang Diba? hawak na titulo. Yan. Ang unang i-secure nila yung title kasi Yes. kasi bubungkalin nila yung yung lupa eh. So, pag binungkal nila yan, dapat hawak nila yung totoong titulo at yung sa tunay na may-ari, magpapaalam sila, di ba? Parang ganon. At kung may babayaran man, may binabayaran ba yan, sabi mo? Ngayon, kasi kung halimbawa, may tatamaan silang mga bahay doon, mga structural. So, kukuha sila ng tinatawag COC, Certificate of Compliance. Okay. So, nagiging problema pa rin yan. Kahit nakinig mga yan si manager yan, project manager na si Ramon Ariola ng DPWH. Okay. Dapat po, na-secure ninyo ang Certificate of Compliance at nakapangalan ang proponent sa DPWH, dapat kayo ang may hawak ng title o kung wala kayong hawak ng title, kayo ang kumuha ng rate of position sa korte para hindi na maging masalimuot at mapadali na matapos ang project. Tama. Ang nangyari, nagkaroon kay COC, wala na kayong hawak na title. Hindi pwede mangyari yun. Hindi diba? dapat pwede mangyari yun. Parang yung cart before the horse, di ba? Ngayon, sinubukan kong manghingi sa City Attorney Legal ng Quezon City kung mayroon bang title na hawak ang DPWH dahil sila kamo ang proponent, ayos nakalagay sa COC, wala namang may pakita. Ay talagang hanggang ngayon, mapabagal talaga ang nasabing project kasi minsan lang kami mga ordinaryong maliit na tao nagtatanong kung mayroon bang titulo, wala na kayo pakita, how much more pag ang kuha ang maghanap niyan. Ano namang may isagot ninyo? Okay, sige. Sinong si district engineer ang tutunguhin natin next week? Sa 6 ba o sa 1? O dalaw project, pareho na? Ito nga magiging masalimuti. Dahil pag sinabi natin District 6, nasaan ang project? Sa Toktokan Street, Barangay Masambong, District 1. Kaya nga, pareho na ng punta natin, di ba? Para sa ganun hindi magturuan man sila, sabihin natin, pareho kayo namin pinuntahan. Pakinggan natin yung side ng dalawa. Kasi noong dinala namin yan sa CHR's Commission on Human Rights, pinatawag yung DPWH. Ano sabi Bakit naman? kayo pumasok dyan sa lugar na yan na mayroon naman mga bahay? So, pinapasagot ang DPWH. Sumagot naman. Kasi tinatanong ang barangay kapitan dati si Arsinia Flores, bakit naman pumasok ang DPWH?
Oh, nagbayad ba? Sabi naman ni dating Kapitan Arsenio Flores, wala. O bakit sila pumasok? Kaya pinatawag. Ngayon, sumagot naman to si Malaluan ng DPWH na, siyempre, taga-District 1, hindi namin alam ang project yan. Baka ang barangay kapitan may mas mahigit na alam dyan. Kasi District 1, wala nga silang project. Kasi project Hindi, ng District hindi, 6 na inilagay sa District 1. Sa tingin ko, may pangunahing responsibility dyan, yung district engineer talaga. Di ba? Yung ano lang dyan kumbaga sana nakikikurot na lang yan yung mga ibang, di ba? Talagang ano dyan yung ano, sila pinondohan. Bakit kurot lang ayaw pandakot? Hindi, syempre hindi lang aminin yan. Kurot lang sabihin nila. Kung ako, dakutin ko na. Bakit kurot? Liit-liit doon. Tama din yan. Dakot na. Kasi makulong ka man, at least, di ba? Paglabas mo, malaki yung, di ba? Ganun ang ginagawa ng mga pulis, di ba? Kung magnanakaw din yung mga pulis, dalaki na nila, makulong man sila ng 10 taon, paglabas nila, abay, milyonaryo sila, di ba? Pwede na sila magliwali, babawi sila ngayon. Maliban na lang kung mamatay sila habang nakakulong sila, di ba? Kaya yung mga nangyayari nga niyan kumbaga, magnanakaw ka rin man, lakihan mo na, di ba? Kaya nga talagang problema ng mga politiko natin, alam mo yun, hindi yung talagang magtayo ng isa pang bahay. Alam mo yung bakit? Kahit na pangit, alam mo bakit? Kasi doon nila itatago yung kinulimbat nila Kasi hindi nila pwedeng ibangko dahil siyempre makaka-record. Kaya yung mga cash na yan, hinahanapan nila kung saan nila itatago yan. Yan ang talagang numero 1 problema ng mga politiko sa Pilipinas. Magkaroon ng kung saan i-imbak nila yung kanilang hinakaw, di ba? Ganun yan Ang malungkot pa dyan ha? Tingnan mo, ang malungkot pa dyan. Barangay Tanod na, ginawa pa ng watchman ng construction ng ibang issue na siguro bago tayo lumipat dyan Tapos na ba tayo dito sa issue na ito? DPWH pa rin yan sige. Ito. Yan ang issue dyan Yung DPWH, alam nila na Barangay Tanon dyan sa Barangay Masambong, Quezon City, ginawa pa nilang watchman. At yung anak ng Barangay Tanon, ginawa rin trabahante. At awa ng pangyayari. Pero Ray, bigyan mo ng background kasi nga, yung parang tinutukoy mo sa pagkaalala ko, yan yung inakusahan na nagsunog, di ba? Yan, bigyan mo ng para hindi nalilito yung mga kababayan natin. Anong nangyari muna? May nangyaring sunog. Anong taon? Anong buwan nung sa lugar nyo? Anong nangyaring sunog? May namatay ba sa sunog na yon? Ilan ang bayan na sunog? Bigyan mo ng ang nangyari tuloy, na itong... Hindi, bigyan mo muna ng background. Kailan nangyari yung sunog? Nangyari ang sunog kasama ron noong November 28, 2022. 2022. So, 2022. 2 taon pala nakakalipas, di ba? 2023. November 28, 2022. Sige. Ngayon, ang nangyari, ilang bayang nasunog? Para nasa mga, siguro, nasa mga, may 10 o kulang-kulang 20. Meron bang specific na pinsala? Ibig sabihin, meron bang tao na wala naman? Siyempre may nag-complaint. Pero ibig sabihin, wala naman namatay. Wala naman. Ngayon, ikwento mo yung pangyayari na bakit pinaghihinalaan itong taong Tanod na inano mo ngayon, binabanggit mo, na talagang sinunog niya. Anong mga ebidensya sa kanya? Siguro kasama rin, hindi na natin ito masyadong talakayan. Basta ikwento na natin nga may nasunog at nagkaroon ng, may nakulong na kasi nasa korte na kasi. Sige. So may nakakulong. Huwag na lang banggitin yung pangalan ng pinaghihinalaan. Okay. So, ngayon, ang nangyari na pumasok sa isipan ng mga tao na ang DPWH nagkaroon ng proponent, COC, nagkaroon sila ang proponent DPWH pero wala silang hawak na title. Isang question na lang yan. Ngayon, trabahante nila ang nakita na mga tao. Yun ang pinaghinalaan at nagkaroon ng indictment sa fiscal. Indictment. Kaya nagkaroon siya ng information at nakulong. Okay. So, sa ngayon, medyo napalala ang sitwasyon ng nasabing lugar na para bagang pinilit ang project, hindi mo naman area, pinasok mong area. Tapos nung pinasok mong area, di malaman kung sino mo binabayaran, hindi naman pag-ari sa gobyerno ang nasabing lugar. Kaya
masalimuot, kaya siguro hindi matapos-tapos ang nasabing lugar. Kaya tayo pananawagan kay Kapitan Alpa dyan sa nasabing lugar, Barangay Masambong, Quezon City, na hanggat walang ipakita sa inyong rate of position o title na pinanghawakan, nga yan ay sakop na nila ang nasabing lugar, huwag kayo magbigay ng notice of permit to entry para hindi po kayo sumabit dyan sa usapin ng nasabing Bakit, Ray? proyekto na yan. Ano ang pinapakita ba dyan na ibang title ba? Siguro, papakitaan na ito programa, Retirement Fund, National Project, may sapat na budget. Tapos, Sa bagay. approve na lang, may notice to proceed. Pagkatapos, Hindi, pinapakita dyan, yan ang nakakalungkot sa ating kongreso. Kasi yung mga congressman natin, gumagawa ng batas na hindi naman talaga pinag-aaralan nila, hindi binubusisi. Ito yung example Ako nagtataka ako ang pinag-uusapan, ito in general to hindi to din-discuss sa mga broadcaster, ng mga komentarista gusto ko lang itong idulog sa ating kababayan para pag-isipan nila. Yung pag-uusapan trillion, kunyari 4 trillion ata ang ating budget, di ba? Ang ating national budget, 4 trillion. Assuming 4 trillion, hindi lang ako sure. Di ba napakalaki yan? Kung yan 1,000 pesos, ihilinya mo yan, siguro aabot yan ng mula norte hanggang dun sa kaduluduluhan ng Pilipinas sa south na sunod-sunod yan. Ganun, mas mahaba pa, baka doble doon. Ang ibig ko sabihin, paano mapag-aaralan ng mga congressman na busy-busy sa ibang bagay para magkaroon ng katuwiran yung paglalagay nila ng pagbabudget nila, pag-appropriate nila. Samantalang yung bagay na yun talagang masalimuot masyado, di ba? Hindi sapat yung ilang buwan lang nilang pag-aaralan tapos yung budget ay tama na. In other words, nanguhula lang talaga sila. O sige, budgetan natin ang ganitong departamento ng ganitong 20 billion o isang departamento 40 billion. Pero para pag-aralan, hindi na talaga mapag-aralan. Imposible yan. Yan ang sinasabi ko sa mga kababayan natin. Sa totoo lang, unfair yan sa atin na kinakaltasan sa atin. Tuwing bibili tayo ng mga produkto, may bawas tayo ng 12%, di ba? Yung sa VAT. Kaya nga tapos, hinuhula lang nila yung pagbabudget. Katulad yan, paano na budgetan yung sa retarded fund na yan sinasabi mo, di ba? Tapos yung retarded fund, binadgetan ng ilang bilyon? 1.4. O 1.4 billion. Tapos yung pala, hindi pa pala tinatapos ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. No, saan napunta yung 1.5 billion sa retarded fund na yan? Di ba? Parang hindi ko retarding. Retarding na. Hindi retarding. Hindi pumapasok sa hindi. So, bali, ito pa naging problema yan kasama Ronnie. Dahil ang nasabing titulo na mahinawakan ng DPWH sa isang lugar ay situated in Barrio Balintawak. Yan ang technical description ayon sa Juditic nga nagsukat ng nasabing lugar bago nagkaroon ng titulo, situated in Barrio Balintawak. Pero ang deed of absolute sale na napagkasunduan yan ni dating Mayor Herbert Bautista ay situated in Kaingin Bukid Barangay Apolonio Samson, Quezon City. So, ayan, maliwanag din sa akin, no? Parang hindi biro yung issue na yan kasi nga inapprove yan sa Kongreso, pinonduhan yung project na yan, considering na yung lugar na sinasabi nasa ibang lugar pala, di ba? Ang description ng sa titulo, kasi sa titulo may description technical description, ay tinutukoy sa ibang lugar. Tapos ang sinasabi nila, di ba? In other words, diyan pa lang parang may mali na. Bakit pinonduhan ng bilyon ng halaga? Parang sinayang nila yung pera na yan, di ba? Kasi may technical problem nga. So, punta tayo sa Congress. Ayan, wag kang mag-alala. Pupunta natin yung dapat puntahan. So, ano pang issue yan? Meron na lang tayong 6,000 minuto. So, sige, ano pa? Nagpasalamat din. Susunod na programa. Nakalinya na. Kasama rin, nagpasalamat din ang ating mga tao dahil nandito ang station DWBL at nandito daw tayong dalawa, malakas ang loob, magkwento sa nakita nating hindi tama at iparating sa ating ay, ibig ko sabihin, natutuwa sila sa ginagawa natin. Naman, kasi well, anyway, ang perwisyo talaga. Salamat. Dahil kung hindi natin, kung gusto niyong palisin,
Kung ano ba dapat Hindi. bayaran, tapusin na. Kaysa minabadali, Yeah, kaya ito nag-isip yung ako tao. mismo, no, ang pinapangako ko sa barangay Masambong, talagang hindi tayo titigil dahil hanggang sa magkaroon ng kalutasan, ng kalinawan itong issue na to. Para at the end of the, yung tunnel, ay makikita natin talaga na yung isang maliwanag na rainbow. Ito na may Para sa bagay na yan, para sa mga kababayan natin. ito na may gawain natin Oo. para makatulong po sa ating mahal Sige, na huwag Pangulo kang mag-alala. na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol sa kanyang proyekto na karoon ng maraming pabahay sa mga tao para uunlad naman ang ating mamayang mga Pilipino nga dating kapus-palad at hirap sa pamamahay. Kaya tama yan si President Bongbong na isumbong natin Ibig kung ano ba sabihin, nakikita. bago na ang presidente, Bongbong, wala na yung dati. Ba't madalas pa rin nagsasalita? Parang natatabunan niya yung speech. Alam mo yung nagkaroon ng speech sa Davao at saka yung sa Luneta. Ang gaganda ng sinabi ni Bongbong, di ba? Paano yung mga nasa gobyerno talagang asikasuhin yung mga dumudulog ng mga Pilipino. Talagang asikasuhin niya na sa ganitong araw, wag na hindi niyo papansin. Ang gaganda ng sinabi. Pero natabunan ng mura-mura nung nandun sa Davao Tsaka yung, di ba? Hindi, parang nabigyan ang mga tao na nagtataka ko, mas binigyan ng pansin yung sinabi ng isa. Samantala, dapat pag-aralan ang gaganda ng sinabi ni President Bongbong. Kasi yung sinasabi nga doon na talagang lahat ng natatrabaho sa gobyerno, talagang asikasuhin ninyo ang bawat Pilipino dumudulog sa inyo. Yun ang mensahe niya, ang linaw-linaw. Pero natabunan ng bangag-bangag, kung ano-ano, di ba? Para nakakalungkot talagang Pilipinas sa ganyan sitwasyon. Dinawin naman ni Yun na nga hindi maganda eh. Sana, Ano ininom? fentanyl? Yun. Yun nga sabi niya. Kaya nga. lang daw. Sige, wag na natin inaiba usapan. So ano pa yung issue? May issue pa ba? Kasi meron nang tayong 4,000 minuto sa ating programa. Medyo natatapos na tayo sa issue natin at nagtrabaho na lang tayo sa Congress. Kaya ipagpatuloy mo kung ano pa sige. man natin babatiin Sige, natin. anyway, may gusto kong sabihin para gumawa ko ng editorial. Okay, basta tayo dudulog natin yung problema sa Masambong, wag mag-alala. Punta tayo sa House of Representatives. Tibbs? Sige lang. Okay. Sa House of Congress, papunta tayo roon upang ibigay natin ang pagpaliwanag sa kanila. Kung matatapos ba yan, parang hindi na kami mga ngamba sa pag-iisip na kaya ito lagi nasusunog eh. Okay. Hindi malaman nasusunog o sinusunog. Okay, Ray, salamat sa pagkakataon din. Siyempre, marami pa tayong gagawin at bukod na hindi lang sa mga issue na yan, sa iba pang issue. Ako naman po ay nagpapasalamat. Siyempre, katulad ng sinasabi ko sa ating mga kababayan na ang talagang layunin ng Arangkada hindi lang pag-usapan yung tungkol sa aming mahal na kapatiran. Lalo na ngayon, inumpisa namin yung bakit magsagawa ng serbisyo. Ang tunay na serbisyo is pinagbumulan niya yung pagmamahal. Para magkaroon ka talaga ng pagtulong sa kapwa, kung mahal mo ang kapwa, dapat talaga mahalin natin ang ating kapwa. Dahil kung hindi natin mahal ang ating kapwa, yung tulong na ginagawa mo, pang sariling pakinabangan lang. Ibig sabihin, gusto mo lang maging popular o sumikat, katulad ng sikat na mga programa ngayon sa radyo na sikat, kahit na masira yung buhay ng mga taong kanyang ginagawa ng content, basta sa kanya talagang sumikat lang siya at yumaman siya dahil sa YouTube na yan. Anyway, hindi yan ang purpose ng Arangkada. Ang Arangkada ay talagang tumulong at the same time mag-iwan ng kumbaga template. Sabi ko nga, yung sistema. Kaya tayo pag-aaral natin, sasabihin natin yung paano namin nagkaroon ng tagumpay sa issue na to, itong ginawa namin step by step. Para hindi na kayo dudulog. Kasi ako mismo ayoko ng mga tao pumupunta pa sa mga radio program, sa mga announcer. Wag. Tayo lang sa Pilipinas ang ganyan eh. Sa Amerika, hindi naman gawain niya na pumupunta. Wala namang radio program para sa yung mga dumudulog ng mga kababayan nila. Walang ganoon. Sa atin lang dito. At nagte-take advantage naman yung mga announcer. Kaya talagang ginagawa nilang sensational yung kanilang programa. Kahit na minsan pa, tuturuan pa nila umarte yung mga taong ginigest nila. Anyway, naiba tayo. Ako po yung nagpapasalamat. Ray, Digno, salamat. Sa ngalan siyempre ng aming producer, Jojo Kiawit, na nasa Amerika ngayon. Sa ngalan po ni Sis Jacqueline Aquino. Pangalan ni
Sakura, nakakalimutan ko yung mga gaganda nating mga sis. Puro magaganda yan eh. Si sis, ito pa, meron pa pala rito. Ikaw na siguro magbasa. Wala na tayong time, wala na. Siguro susunod na lang, babasahin ko yan. Okay. Sa ngalan ni Sis Nibia, Hannah Lay, siyempre maraming salamat at siyempre happy birthday muli sa ating Pangulo, si Pres Norman Lasarte, sa ngalan po ni Jojo Kiawit uli. Ito po ang inyong ko, Ronnie Aka, sa ngalan ni Ray Dignos. Siyempre maraming salamat. Viva Saraba.